Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ngalan ng bawat kariwang na ito, pinupulitan natin ang pagpapakasakit ng San Juan, ang pagbinyag, martir. At upang maging karapat-dapat tayo na pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan ng mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, ano ba ang nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga hirang na banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawa tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Ama namin makapangyarihan Panginoon, sa pagkakasilang at pagkamatayan ng iyong anak, ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat ng katotohanan at ang kanyang pagsikat na sundin ng loob ng mga katauhan ay amin namang tibang paninindigan sa pananalig sa iyong araw. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo
ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muo, sintatan ng haliging bakal, o pader ng kanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa ilang Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaan mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yaman ikaw ay matuwid. Ako sana ay salipin, sa daig ko ay makinig. Ikaw nawa ang pagko at ligtas na kakunyunan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Sa uko ng magabagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagat ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ito poon, pupurihin araw-araw. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasakit ang gawa mong hinangaan. Mapalad ang inuusig sa gawang pustos ng pait, pagkat may kakamping lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon si Herodes, ang nagpahuli ng pagkapos at nagpapilanggo kay Herodias, ang babae na kasama kay Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya, laging sinasabi sa kanya ni Juan,
hindi matuwid, na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagtindig ng galit kay Juan. Hinanad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya nagawa, sapagat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y matuwid at banal, kaya pinagsanggalan niya. Gusto niyang makinig kay Juan, bagat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng aniyahan ni Herodes. Sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kawat, mga pinuno, mga hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea, pumasok ang anak ng babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes sa mga panahon. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa amin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At ay sumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian, kung ito ang ihiling. Lumabas sa dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hiling ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina, dali-dali nagbalik ang dalaga sa naroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon. Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis sa nanuon ng hari. Ngunit tayo sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niya iniutos sa isang pagpay na nalihim sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang pagpay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Pinilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mamalagay ng mga dalaguan, kinuha niya ang kanyang pagpay at inilibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Buhay mo pa ang mga anak ni Yahweh Shaddai. Muli lang si Yahweh Shaddai. Isang pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaroon sa amin ni Yahweh. Bahagi yun ang usapan ay ang pagpapasalamat na ito sa biyaya ng buhay ay maging bahagi din ho ng pagpapasalamat na ipinakita sa ating ni Juan Bautista sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay nito para sa Panginoon. Alam po natin, sabi nga natin ay ngayong panahon na ito, tayo ay nababaliba ng pagpupot ng ulo ng mga kapatid namin, mga mananampalataya, lalo-lalo na po sa lugar na may mga matinding pag-uusig, gawa po ng mga Islamic fundamentals, yung sabi mo ako linggo, ay very grabe yung pamamaraan ng pagpupot ng ulo. Yung alam natin ay yung panahon ng hapon na ikaw ay pinalulukot at pagkatapos ay puputulan ng ulo mo ng isang mataas na samurai ay kumahari yung kanilang ginagawa ay kumahari magawa nila ng isang
malakas na hampas. Ito ngayon, di ba? Ibang pamamaraan ang ginagawa ngayon. Ang mga tuloy yung pamamaraan, nakutaw sa minsa ko. Talaga, parang gumigilit. Hanggang maputol yung puto. So, kahit po ilang minuto yung panahon na o segundo, ay sigurado na napakasakit noon. Pero sabi nga natin ay ito yung mga dinaranas na mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Hindi naman hinihiling sa atin ngayon na ganito kulay ng pamamaraan ng paghahandog ng buhay. Pero nawa po ay maging handa tayo. Maging handa tayo na maging katulad ni Juan Bautista. May sabi na natin ay handa na kaya ang ating mga ulo sa babagitan ng ating pananampalataya. At binigyan tayo ng pagpapalala kahit na po yung ating pinahayag sa unang pagbasa na ating po napakinggan kanina na tayo ay pinatawagan ng Diyos na katulad po ng kanyang panyaya. Sa aklat ni Propeta Jeremias, magpakatatag ka, umayo ka, sabihin mo sa kanila lahat ng iniutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sa tulong sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa gitna nila. Ito yung paalala na ibinigay ni Yahweh El Shaddai kay Jeremias. Ang buhay na ipinagkaroon ni Juan Bautista ay isang buhay na kung saan ay buong kapal niyang ipinahayag. At alam niya na sa mga nabanggit na pagpapahayag ay maaaring lumantong sa kanyang kinahinatnan. Yan po ay tawagin natin ay isa sa mga cause, isa sa mga kung tawagin natin ay binabayaran na pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos na may mga taong katulad ni Jeremias ay gagawa ng pamamaraan para mapagigil ang sino mang nagpapahayag ng kabutihan, ng mensahe ng katotohanan. Ano po ba yung humihingi natin ngayon sa kapanahon ngayon? Na nawa ko ay katulad ni Juan Bautista ay maraming magtaya ang kanilang daig para sa pananampalataya, para sa pagsasalupalan ng katarungan, para sa ikaayos ng tunay na kinalalagan ng bawat isa sa atin sa paglahat natin sa daigdig na ito. Ang nawa ko ay maging bahagi ito, hindi lang ito gawa ng sabi nga natin, yung naitipid lamang. Kaya natin ginagawa, kaya na tayo nagpapasalamat sa mga tao naglalakas ng buhok, na isiwalat ang mga katiwalian, yung
magbabago ang kanilang buhay. Yung po ating mga whistleblowers, ay yung mga katiwalian na kung saan ay nangyayari dito sa daigdig na ito, tinatayan yung kanilang buhay at yung buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi bakit? Mawawala yung kanilang dapat trabaho. Maapektuhan yung kanilang mga magulang, yung kanilang asawa, kung sila may mga anak. Pero ito ay ilan sa mga kung tawagin natin ay mga cause. Ito yung mga kinakailangan at kaakibat na gastos o kaakibat na taya na ibibigay mo para tunay na makita yung katapuan na hinahanap natin sa daigdig na ito. Kaya naman po sabi ng natin, ay tayo mananangin tayo sa buhay ko. Pagkalawa, may mga tao na handang magtaya. Hindi naman para lumaki. Ang mga bagay na binibigyan natin ng pansin, kaya po itong grabe corruption ay lumaki ng ganitong kalaki. Kasi nung unang pamating, hindi tayo nagsalita. Hindi natin pinansin na itong mga bagay na ito ay hindi dapat na siya mapayari sa pagkilos natin bilang isang sambayanan. Kaya lumaki ng lumaki ng ganitong proportion. Kanina nga ako kasi pagkagaling ko sa retreat sa Baguio ay dumiretso ako kanina sa Libya. Nagkataon ko na nakasabay ko yung nagawa namin bagong yato. Tinanong sa akin yung bakit daw ganito yung nangyayari sa ating MRT. Ay bakit nagkakaroon ng maraming sagot. Sabi nga natin, sa oras na hindi mo na imamin sa maayos yung pamemera ng isang kumpanya, ano ang uri ng kumpanya yan? Ano ang uri ng business yan? Kapag yan ay may mga under the table transaction, ano mangyayari? Kasi doon pa lang mo, sa pinag-aaway, atin po si MRT. May ginagawa sila ngayong service provider. May mga nagbibig kung sino maging service provider for every period of years. May bidding. So kung sino yung magbibig, kung sino mananalo, sa kanya yung bibigay. Ay, sabi nga natin, kung ikaw ay service provider at kung tama ang iyong bid, ay kung walang anomalya sa pag-ibig. Kasi yung pag-ibig mo ay ipapakita mo rin na ikaw may kikita at kikita rin ng gobyerno. Eh sabi na natin bakit nasisira yung mga bahagi ng tren? Ay baka hindi na mamanage na maayos. Sabi na yung isang diyan na yung Padre, baka po all out na yung mga gamit. Of course, all out na, pero sabi na, service provider naman. Kapag alam mo na
parte sila, anong gagawin mo? Bago pa masira yun, papalitan mo. Overloading. Eh, bakit pinagkakayanan ng overloading? Pwede mo naman yung capacity lang ng tren na kakayanin niya, yun lang ang papasukin mo. Eh, sabi ka natin ay may mga taong kinakailangan ng pangatawanan, yung nakikita rin ang kabutihan. Kasi kung talagang, sabi nga natin, kung kaya ng tren ng kapasitan, kahit na yan ay siksikan sa loob, at maayos yung servisyo na ibinibigay, ay hindi man-discard yung tren. So, ganun din po sa ating buhay. Ganun din po yung kinakailangan natin ipakita. Kinakailangan natin na magsalita kung ang isang bahagi ng ating pag-iwas sa daigdig na ito ay nabubulok na. Ay kinakailangan natin magsalita para ito yung makakaayos, mapalitan, mapabuti, para tunay na magbigay ng kaligtasan para sa iba. Kasi kung hindi, ay tunay na manipiskal ang ating buhay. Kaya kung isa tayo natin magsalita sapagkat baka tayo ay ma-branded tayo ng mga maiingay. Si Juan Bautista po ay kinamuhian ni Herodias. Napututan ng ulo. Sapagkat nakikita niya ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Eh lalo na sa mga bahagi ng ating buhay na hindi lang po tayo mapektado. Ngunit yung mga lipunan ginagalawan, mga bahagi ng lipunan na ginagalawan natin, ay hindi ho pwedeng hayaan natin na mag-grow. Sa pag-aalam natin, kapag ang isang bagay ay hinayaan natin mag-grow, uubusin tayo ng kabuluhan. At yan po, ang nais ng mga taong katulad ni Herodias. Ngunit iniiling ng mga taong katulad ni Juan Bautista na hanggang ilagay ang kanilang sarili sa isang nakikita natin ikaayos ng ating lipunan at sa ikaayos ng ating buhay. At alam natin na hindi magagawa lalong-lalo na kapag ito ay ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon katulad ng pinagawa niya kay Herodias. Kaya hayaan mo, ulitin ko muli yung mga salita na binahagi ko kay Herodias. Magpapagdal ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iyong Diyos ko. Huwag kang matakot ngayon sa kanila. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mo mabuti ito, Herodias.
Kapuri-puri mo may kapari ngayon at kailangan. Manalangin kayo mga kapatid upang mag-ahari ng pinagkakataon ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ito pagkakain sa iyo mga kapatid. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Birthday blessing, Sister Chato, happy birthday. So, Sister Chato, happy birthday. Bukas, no? Advance. Salamat niya rin mo sa family. Kaya siya dahil prayer partner at ang minawagin. Ang manalangin nila ang aming pag-ahari ngayon sa mga alay, ipag-alaw mo ito'y kalandas na ipinangaral niya sa Juan, sa ilang at ang dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang tayo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Taas sa Diyos sa inyong puso at libot. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manalangin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo namin, Panginoon, pinakita namin ang pagtatalaga sa pinili mong sapat, kanya'y mamuna. Ang tagapagbinyag na si Juan Bautista, sa lahat ng isilang niya ay iyong itinahin, at sa ligaya ng maraming siya naging sabi. Bago kanyang iluwal, kanya nang ikinadala ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya pa ang nagpahayag na narito ang kordero sa lahat ng magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag ng lumanap sa nagpapanal sa tubig ang nag-utos ng binyag sa tapat niyang paninindigan kahit dugo niya'y lumanap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami naguguni sa iyo kadakilaan. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na makinagpo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalanan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami.
Yun din naman matapos sa mabutan ng mga kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kantipin-tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sinasabi namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Ito ni Kristo ay mapupulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na galing sa buong daigdig, pasusin kami sa pag-ibig kay Sarah ni Francis ni Binaventura at ang talang kapayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asa sa sila muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawal sila patuloy sa iyong kalingulagan. Kawal pagkatapati kami lahat ng mga sabi sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birhen Maria ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang na marami ng pagpupuri sa karanaman mo sa magitan ng anak ng aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa amin, ang lahat ng parawan papuri sa iyo, Diyos, ang aming kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang katulad ni Jeremias at ni San Juan Bautista, humingi tayo kay Yahweh ng lakas ng loob upang tunay nating tapatan ang pagkakamit ng katarungan.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dating sa inyo. At sumayin din. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang bordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanihan sa piling ng bordero. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkatiwalaan namin sa iyo butihan at pagmamahal. Kami ay lumapit sa iyo na tulungan mo kami idulog sa makapangyarihang Diyos ang aming panalangin. Ang biyaya na natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababalo kami nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging aming kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa mabathalang gamot na ito kaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin mapagmahal, ang banal na pagkinabangaman. Ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalamitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob mo sa bahay namin ang irahan nitong buhay at ikagalak namin na ang pagganap nito araw-araw. Sa pag-ilan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So patuloy pa rin natin inulong yung mga kapatid natin na mga mananampalataya sa Syria at Iraq na nandulusan sa pag-uusap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo